Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Monday morning, Pastor! Good morning, Chag. Good morning, Ted. Happy Monday morning sa ating mga taga-subaybay. Wow, ang ganda ng news. Ang ganda noon natin. Report kay nanay na opera ng kanyang anak. O, diba? Ang Thank you ganda so ng much, Lord. update natin dito sa ating happy hour. At eto na nga, bagong umaga, bagong araw, bagong linggo na naman. At ngayon, inaabangan na nila yung magandang balitang hatid mo sa amin, Pastor. Yes, gusto ko lang, again, paulit-ulit natin itong sinasabi. Pasalamatan yung ating mga Happy Anonymous. Na-realize ko lang, Ted at Cha, ito siguro yung pinakamalaking investment nila na ang laki ng return. O maaaring maliit ang investment, pero hindi yung pang-sarili yung natanggap mo in terms of monetary return, which normally yun lang ang tinitingnan kasi ng mga investor. Magkano babalik ng pera. Ito walang bumalik na pera, pero yung joy every time we watch those testimonies. Amen. Grabe, ang sarap mag-invest sa Happy Anonymous, sa Happy Anonymous. Kita mo yung mga tao na yung every centavo counts. Na kada piso nakikita mo, Brad Ted. Nakakatuwa lang, Brad At Ted. yung kanilang testimonial, no? At ang pangunang binibigyan po ng pagkilala ay ang Panginoon. Amen. Kanina, no? At ako lang maluha-luha din kasi itong sila nanay, hindi sila tumatawag o nagpaparamdam na humihingi pa. Marami ho silang ganyan, no? Alam niyo ho yun, yung tinulungan mo, at yung iba nga nahihiya na marami na kaming marami na ho kayo naitulong sa amin kapag tinatawagan at pinapadalhan pa ng tulong. Alam niyo ho, yung kaya muli maraming salamat po dito po sa ating nakapanayam kanina, si Nanay Emilu Galido. Salamat po ng marami. At salamat po sa lahat ng ating Happy Anonymous na nagtulong-tulong para sa kanyang pamilya. Salamat din, Brad. Salamat sa araw-araw, no, na paghahatid mo ng magandang balita at mensahe para mapahupa ang ating mga damdamin at mga nagliliyab at nagpupuyos na mga kaisipan sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Kaya muli, Amen. Brad, thank you. We'll see you tomorrow. Wala pa wala nga. pa. Hindi pa nga nagsisimula. Sorry na. Sorry, umaandar ang pagiging senior ko. Nakalimutan ko, wala pa pala. Sorry. Eto na. Okay, ito na nga. Hindi tayo pwede matapos din kasi si Tatay Totoy Guanyo na kasama natin isang araw. May pinababate. So, hindi talaga pwede. Okay, Ate Erlinda raw. Hindi ko kilala si Ate Erlinda pero ipabati daw. Tatay Totoy, masaya ka na kung sino man siya. Salamat po. Thank you, Ma'am Dina. Salamat po na marami. Okay, Brad, go ahead. Okay. Ate Dina rin ako, Aquino. So, happy 4th wedding anniversary din po, Alvien Casanova at Regina Casanova. Nag-message po, followers natin yan dito sa programa natin. Mag-uusapan natin ngayon, Brad Ted, iba't ibang quality siguro ng leaders. Dahil mahalaga ngayon, dahil naniniwala ako dito sa mundo, if there's something that's lacking, yung meron tayong leadership vacuum na tinatawag, pero hindi lang basta leader dahil marami naman leaders. Leaders with character and integrity, that's very important. And napakalino po sa Biblia when si King David, for me, one of the greatest leaders dun po sa Bible, of course next to Jesus, pag tinignan mo yung qualities niya, he led his kingdom, he shepherded his kingdom with integrity of the heart, that is character, and skillful hands, that is competence. So I do believe maraming highly competent leaders tayo, hindi lang dito sa bansa natin, sa buong mundo. Pero ang tanong, may character ba? Kasi po yung competence, makukuha natin yan sa experience, sa school, sa mga tinapos nating MBA, PhD, whatever. Pero po yung character, masusumpungan lang yan sa relasyon sa Diyos. Una po sa listahan natin na leader ay si Moses. Bakit po? Ako po'y naniniwala, ito si Moses, napakagaling niyang leader. Isa po siyang prinsipe, dahil napulot nga siya sa ilog, naging prinsipe ng Ehipto. And yet, gusto niyang iligtas yung tao niya by killing one Egyptian at siya po ay nakast for 40 years, nakast away po sa kanyang pagiging prinsipe, natapon sa isang disyerto for 40 years at doon siya hinambol ni Lord. At nung pagbalik niya,
Siya po'y ginamit na instrumento ng Diyos upang iligtas ang around 2 million Israelite that time papunta sa Promised Land. Ito lang po yung mahalaga sa kanya. Sobra po yung total dependence niya kay Lord. May isang instance, Brad Ted, na si God na bad trip dahil ang kukulit na itong mga tao na to sa gitna ng disyerto, reklamo na reklamo. Sabi, Moses, dadaling ko kayo sa Promised Land pero yung presensya ko hindi nasasama sa inyo. Nandiyan pa rin yung ulap nyo para hindi mapaltos ang paa nyo sa gitna ng disyerto. Kasabay nyo yung ulap pag-araw. Pagkagabi, may pillars of fire ako para hindi kayo malamigan at may ilaw kayo sa gitna ng disyerto. Yung manna from heaven, patuloy na uulan ting umaga, pero ang presensya ko hindi nasasama sa inyo. Ito po ang sagot niya sa Exodus 33:15. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na to. Brilliant talaga tong leader si Moses. Sabi niya, if your presence will not go with us, don't send us up from here. Kung magiging whatever position meron ka, as a father, as a head of the country, as a congressman, as a senator, as a leader, student leader, ano man po yung position na leadership na meron ka, I do hope na meron po kayong relasyon sa Diyos at ang presensya niya ang inyong gustong makasama more than anything. Pagka tayo nagiging nagigipit tayo, nagdadasal. Pagka ba tayo masagana, nagdadasal pa rin po ba tayo? Kaya po, ang galing lang po ni Moses. Sabi niya, ang promised land ay promised land because nandun ang presensya mo. Kung wala ang presensya mo, walang kwenta yung mga blessing na yon. Because what makes a promised land is your presence. Kaya po, siguro, sa mga married couple po ngayon na nagsasama na may problema, yung presensya po ng Diyos kailangan natin. Sa mga negosyante po na nalulugmok na sa utang, imbitahan po natin yung presensya niya. Sa mga lumalaban sa cancer at sa anumang mga dialysis at chemotherapy ngayon at anumang sakit, ang presensya po ng Diyos ang kasama nyo habang kayo nag-chemotherapy sa kwarto na yan. Napakahalaga po ng presensya ng Diyos. It gives us peace, it gives us hope, it gives us joy. It gives us this eternal longing na one day matatapos din lahat to. Tayo po'y magdasal. Panginoon, salamat po kay Moses. Siya po isang magaling na leader, not because of his accomplishment na humati ng dagat, nagpaulan ng manna from heaven, may tubig sa bundok, sa kawalan, may biglang tubig na lumabas. Hindi dahil sa kanyang mga accomplishments, but because of his relationship with you. Nasabi nga niya, kung wala ang presensya mo, wala rin kwenta tong leadership ko na to. So Lord, dinadasal namin, una-una aming bansa. Marami, Lord, kami mga leaders sa bansa. Bawat distrito, bawat LGU. Marami kami leaders sa barangay namin, Lord God. Dinadalangin namin na ang presensya mo, Lord, ang kanilang ilong more than anything. Huwag silang maglong for power kasi lahat to temporary lang to, Lord God. Ang magagaling na mga emperor nung araw, mga patay na lahat ngayon. Lord, lilipas din ang aming buhay. Ngunit, Lord, ang relasyon sa iyo, yun ang magtatawid sa amin sa eternity. Kaya, Lord, more than anything, bigyan niyo po sila ng greater revelation. A relationship with you is needed to serve the country, to serve the people. So salamat po sa pagkakataon na ito na may pagdasal namin na ay mga leaders. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread. And Lord, thank you. Salamat po. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa mensahe. Napapanahon. Alright, Brad. So, Monday ngayon, ang inaasahan ko, ito ay panahon ng iyong, ano ba ito? Labada o pamamalengke o ano ba? Ngayon ay laba. At bank errands. Yan ang mga gagawin natin ngayon. Kailangan kong magpunta sa bangko, may mga ayusin tayo. Wala naman akong ganun kalaking pera. Kailangan lang mag-ayos. Sige, so binabati ka ni Colonel Sergio Austria ng Cabanatuan City. Siya daw ay proud na ikay maging kababayan na Brad Jeff. Yan, kababayan natin yan. Maraming po salamat sa panonood, Colonel. Kita tayo dyan pag nagawi ako. Yan. Okay, we'll catch you tomorrow, Brad Jeff. Alright, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.